Imbes na magagandang lugar sa bansa, pinuna sa Senado kung bakit mukha ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang nakapronta sa ilang tourism materials. Tinalakay rin ang mas mahal pa umanong flight papunta sa ilang local destination kumpara sa biyahe abroad. Ang sagot ng kalihim at ng ilang stakeholders sa pagtutok ni Ian Cruz. Berdeng mga kabundukan, asul na dagat, at iba pang world-class destination. Talaga namang you will definitely love the Philippines sa dami at ganda ng mga pwedeng pasyalan dito sa bansa. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism ukol sa iba't ibang hamon sa sektor ng turismo, inusisa ni Senador Raffy Tulfo kung bakit imbes ang mga magagandang tanawin ng Pilipinas, mukha ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang lagi raw nakapronta. Kabilang ang pagkakalagay ng mukha ni Frasco sa front page ng isang magazine. Ang tarpulin na may mukha rin ng kalihim sa Boracay Airport at ang larawan niya sa Lake Cebu sa South Cotabato. Pakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. Kasama na po dyan yung mga lugar na pwede pupuntahan, food, wellness, di ba, adventure. Paliwanag ni Frasco, hindi nila kinumisyon ang pagkakalagay niya sa front page ng magazine na nag-cover sa Philippine Pavilion sa Osaka, Japan. Absolutely. Had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. Hindi rin daw niya inutos na maglagay ng welcome tarpaulin na may mukha niya sa Boracay Airport habang ginagawa lamang daw niya ang trabaho sa Lake Cebu kaya may larawan siya roon. Sagot ni Frasco. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position. And therefore, any accusation of self-promotion would fall flat. I'm sorry, ma'am, I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yun po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala, never ka makita sa tourist materials ng kahit anong bansa na banggit ko, yung kanilang Secretary of Tourism, pinopromote yung mga mukha. Perhaps if it is the pleasure of the senator that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. Of course, ma'am, you can visit. Why not? But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Sa unang bahagi ng pagdinig, inungkat din ni Committee Chairman Senator J.V. Ejercito kung bakit mas mahal pa sa ilang international destinations ang presyo ng tiket sa mga destinasyon dito sa bansa, gaya ng Siargao, Batanes at Palawan. Ayon sa airline companies, mas malaki kasi ang gasto sa paggamit ng mas maliliit na turboprop aircraft na siya lang daw kaya ng airport sa mga naturang destinasyon. Dahil kung saan mas konti ang kasyang pasahero, mas mahal ang pamasahe. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, gumagawa na sila ng paraan kung paano mapapahaba ang runway sa mga nasabing destinasyon para makalipad doon ang mas malalaking eroplano. The solution always seems to be a long-term one. We either reclaim, we either extend the runway, or have to construct facilities that will address this problem not now but in the years to come. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.